Maraming salamat, Princess. Ano mga oras inaasahan na nga dumating si Pangulo Aquino sa Naga City para ihatid ang mga labi ni DILG Secretary Jess Robredo matapos nga ang makumpirma na natagpuan na ito sa Masbate. Mismo kasing si Pangulong Aquino ang nagtungo sa Masbate kanina nang malaman na nakuha na nga ang bangkay ni DILG Secretary Robredo at kasama siya at ang ilang cabinet members na naghatid mismo sa pamilya ni Robredo sa Naga City. Samantala patuloy na rin pong dumadagsa ang mga pahayag ng pakikiramay kay DILG Secretary Robredo, pati na rin po dun sa dalawang kasama nitong piloto. Sa kasalukuyan po, naka-half-mast na rin po yung ilang bahagi ng gusali dito sa Palasyo ng Malacanang. Una po nating nakita, ito pong kalayaang building ay nakalagay na rin sa half-mast. Ayon po sa tanggapan ni Executive Secretary Paquito Ochoa, may inaasikaso po silang order para gawin daw pong nationwide ang paglalagay sa half-mast sa mga tanggapan ng gobyerno. At kanina lamang 12:55 ay ibinaba na rin po, inilagay na sa half-mast ang bandila po dito sa harapan ng New Executive Building. Hiniling ng Malacanang sa lahat na makiisa sa pakikidalamhati sa pagkawala ng isa sa matapat na tagapaglingkod ng bansa na si DILG Secretary Jess Robredo. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda matapos kumpirmahin ni DOTC Secretary Rojas na natagpuan ang bangkay ng kalihim sa loob mismo ng bumaksak na eroplano sa ilalim ng dagat kasama ang dalawa pang piloto. Ayon kay Lacerda, isang malaking kawalan sa bansa ang pagkawala ni Robredo. Hinikayat naman ni Lacerda ang lahat na dumalo sa misa na alay sa pagpanaw ni Robredo at mga kasama sa National Shrine of the Divine Child sa Lasal Green Hills ngayong alas 11 ng umaga at alas 4 ng hapon. Samantala, sinabi ni Rojas na mismo si Pangulo Aquino ang nagpaabot ng malungkot na balita sa asawa ni Robredo na si Attorney Leni Robredo matapos makumpirma nga ng kalihim ang isa sa mga bangkay na natagpuan kaninang umaga. Kasama ang buong gabinete, ipinabot naman ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. ang pakikiramay sa pamilya at kaanak ni Secretary Robredo, pati na rin sa pamilya ng dalawang piloto na si Captain Jessup Bahinting at Kitch Chan. Ayon kay Secretary Ochoa, isang matapat na public servant si Robredo, kampiyon sa mabuting pamamahala at taglay ang mabuting record na nagsisilbing inspirasyon ng mga nasa serbisyo publiko. Sabi pa ni Ochoa, ito anya nagsilbing instrumento kaya naging positibo ang iba pang mga nasa gobyerno sa mabuting bunga ng pagbabago. Ipinaabot na rin ng kalihim ang pakikiramay sa mga kababayan nito sa Naga at sa mga kawani ng DILG na nawala ng mabuti at masigasig na pinuno. At bilang mga miyembro ng gabinete, itinuring naman ni Communications Secretary Herminio Coloma na isa sa natatanging public servant si DILG Secretary Jess Robredo. Sa statement na ipinalabas si Secretary Coloma, kinilala nito ang malaking kontribusyon ni Robredo sa pagpapatupad ng mga pagbabago sa sistema tungo sa mabuting pamamahala. Nagsilbihan niya itong inspirasyon sa kanyang mga kapwa public servants na makapaglingkod ng mahusay at tapat sa taong bayan. Ayon kay Secretary Coloma, taglay ni Robredo ang kakayahan at dignidad para makapaglingkod sa mga Pilipino. Samantala, mananatili tayo, Princess, na nakantabay dito sa Palasyo ng Malacanang. Kaugnay pa rin sa mga iba pang detalye, kaugnay pa rin po ng nangyaring aksidente o pagkamatay ni DILG Secretary Jess Robredo. Nag-uulat mula dito sa Malacanang para sa Telebisyon ng Bayan. Ako po si Rocky Ignacio.